Isa pong Yamashita Treasure Hunter ang nahingi sa atin ng advice, tulong sa kanya pong natuklasang Yamashita Treasure Site. Napasok niya sa ilalim ang tunnel ng mga Japanese Imperial Army. Nakapag-tunnel siya, nasagupa niya ang ilan po sa mga hard concrete ng mga Japanese Imperial Army. At kakaiba ang kulay, napakatigas. Kulay violet, kulay dark gray ang kanya pong mga natagpuan at mga kulay yellow gold na ito po ay nagpapatunay ng positibo sa itinagong kayamanan Yamashita Treasure ang kanya pong natuklasan. Kaya lang hindi niya natumbok, no? Hindi pa niya natagpuan ang mga gold bar sa Yamashita Treasure. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito pong kanyang hinihinging tulong tungkol po sa kanyang mga natuklasang sinyalis o markers sa Yamashita Treasure. Kaya't tutukan po ninyo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat ipapakita natin sa inyo ang kanya pong mga ipinadala sa ating videos tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Ito man sa sain na. Kailangan na 1 to 10 tumbe sa kain triangle. So linupot to. Ike ko ano. Tatawag ko na. Uy, nilapit mga pulis niya. Pero pala niya, tatawag ko na. Iba mo na niya. Nangyari mo. Uy. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng mga Tagalog sa Luzon, no? Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano, ijay Ilocos. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan o Kamindanawan. Mga lusog kusatyan, mga pagaritano, siyatano sa Cotabato City, Maguindanao, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay ang naipadalang video sa atin mula po sa ating kababayang nahingi ng analyzation, nahingi po ng advice tungkol po dito sa kanyang natuklasan, hinuhukay na Yamashita Treasure Site o lugar ng pinagbabaunan ng mga kayamanan ng mga Hapon. Ito po ay napasok na niya ang tinatawag na tunnel ng mga Japanese Imperial Army. Subalit napakatigas po ang kanyang na-encounter na kulay dark gray, kulay violet. Yun pong mga konkreto na kanya pong mga nasagupa. At nahingi po siya ng tulong, no, kung ano daw yung kahulugan noon pong mga barko, no, parang mga barko daw na mga bato na may mga nakaukit daw na parang box. Yun po ang pagkaintindi natin dito po sa kanyang message, no, busis na naipadala sa atin. Pero bago yan, no, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, ha. Patuloy po ninyong pagko-comments, pagsuporta po sa aking mga videos. At sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at para suporta po sa aking channel, no. So, nagpapasalamat tayo, no, bago tayo mag-umpisa, no, nagpapasalamat nga tayo, malapit na tayo sa 100k subscribers. Sa lahat po ng ating mga subscribers, thank you very much. At kayo po ay naniniwala, nagtiwala sa atin pong pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. So tayo po ay dadako dito sa kanya pong video, no? Ipa-flash lang natin sa screen. So dito po sa video niya ay makikita po natin na
Yung kanya pong binabakbak ay halatang na-file lang, no, na itambak lang sa loob, sa ilalim. At ito pong mga matitigas na kanya pong nasagupa na kung saan kulay violet, dark gray. Ito po talaga ay ang chamber ng Yamashita Treasure, lalong-lalo na sa mga tunnel, no, caves na tinakpan po ng mga Japanese. Ibig sabihin, may sikreto pong space, kuweba, no? At kung natumbok niya ito, kung napasok niya ito, ay doon po nakalagay ang tinutukoy niyong sinasabi niyang mga kurting barko daw, no? Na may nakaukil na mga box, no? Pakinggan natin yung kanyang salita, no? Sa wikang Magindanawan. Pakinggan ninyo ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brad. Papadabang ako salka sa aran kinawal tebana ni na 12 meters na siya ganat siya sa pulo na seminto pagkinsil nebo. Taman siya sa baba, kinuman sa 12 meters, numan ay suplo graba. Graba mal magkaban na violet pa mga wato ni na graba na mana arang grasa nin 12 meters. Nanyaman naman ni sa arna na sa niya parang barko ato arna kaukila box na siya sa duwati man binamba wato marakli mga sign na nako uma ko kamalot sa bibi atakawa pinagbi kita bibi piatindig lukan flooring na arambo igin na nauma ko sama na reading ko kuana na mana aran tanil napapadabang ko salka. Narinig natin yung kanya pong mga sinasabi sa wikang Magindanawan, no, na mayroon siyang tinutukoy na parang barko na mga bato, no, na may nakaukil na box. Ang ibig pong sabihin noon, mga ka-treasure hunter, ka-TH, no, sa atin pong kababayang humihingi ng meaning noon, ang mga barko, no, ay design ng mga Japanese Imperial Navy. Sa makatwid, ito po ay gawa ng mga sundalong Navy ng mga Hapon. At ayon po sa kanyang sinasabing barko na may mga nakaukit na box, ito po ay Yamashita Treasure na nasa tubig. At ang mga kasama nitong mga sign ay posibleng mga isda, mga pato, bibi, kung ano-ano pa mang related na nasa tubig. At sabi niya, nasa 12 meters na daw sila. At may natagpuan daw siyang mga graba, no, na kulay violet, dark gray, buhangin. Yun po yung halo sa ilalim. At yun po ay takip, no, positive sign na mayroong itinago o gawa ng tao ito. Ito pong kanyang mga hinuhukay o natuklasan. Yung 12 meters, napakalalim na po yun, no? Malalim na yun yung tunnel na yun. At nabuksan na siguro niya yung pintuan, no? Maaring nakapasok na siya. Kasi yung layer na dark gray ay loob na po yun ng tunnel ng mga Hapon, no? Papunta doon sa cave o space. At ayon sa kanya ay may dalawang bato, no, sa loob na magkadikit, no, magkasama, magkadikit. Yun po ang pagkaintindi, no, pagkaintindi ko sa mga marurunong Magindanaw. Pakiintindi po, pakirelate yung kanya pong mga sinasabi. Yun, ito pong aking analyzation ay based sa aking naintindihan. So may bato daw siyang nakita doon, no, dalawa. Yung bato, pag nasa loob ka ng tunnel, yun po ay basihan, no, na nandoon sa tapat noon ang Yamashita Treasure, nasa gilid. Kaya sa mga nakapasok ng tunnel, wala kayong makitang treasure. Tingnan ninyo na may bato dyan, no. Ang bato either nasa side, no, dalawa, may minsan tatlo. Yan po ang ibig sabihin yan sa tapat noon sa gilid. No? Sa tapat, sa gilid ay may sikretong
space or kwarto na posibleng doon na itago ang mga gold bars, no, sa Yamashita Treasure. Barko, no, hindi yan na basta-basta. Yan po ay malaking kayamanan. Posibleng may heart shape dyan, dalawa yan nahati, no? Dalawang bato, dalawang bibi. Ano ba yung bibi? Baka yun yung pato, no? Yung Sumatran gold bars, no? Pato siguro yan, bibi. Sa salitang Maguindanao, ano ba yung bibi? Bibi daw na bato, duatiman, no? Baka dalawa. So magkabilaan yan, no? Sa gilid. Kung magkabilaan sila ng gilid, magkadikit, ibig sabihin sa tapat noon, no, doon siya magpokus, magtanil. Kasi yung pong mga bato na yan, yun po ang marker na dyan sa gilid niyan, sa tapat niyan, dyan ang sikreto na posibleng paghuhukayan sa Yamashita Treasure. Tanil yun, nandoon ang tanil. So malinaw, no, na ang kanyang mga sinasabi ay positive talaga sa Yamashita Treasure yung area. Yung barko, yan po ay nakalagay sa Yamashita Treasure Code, no? At disenyo nga ng mga Japanese Imperial Navy. Yan ay related sa mga tubig, no? Water bank treasures. Minsan may mga kasama nga, ulitin ko, may mga kasamang isda na sign, mga palaka, pato, kung ano-ano mang umaano sa tubig, no? Yan po ay may source of water sa loob, may tubig talaga yan. Kasi posibleng may space, o may tubig yung space na yon na pinaglagyan ng gold bars sa Yamashita Treasure. So sabi niya may mga graba, buhangin, yun ay good sign. Positive sign kapag mayroon mga ganon. Ibig sabihin, yun po ay ginawa, nilagay ng mga tao na halatang inayos, no? Ni-layers ng tao, inilagay ng tao roon sa loob. Yung mga yun, yung mga graba na pinatigas, sobrang tigas, no? Ayon sa kanya. At yan ay magandang sinyalis na mayroong itinagong sikretong kayamanan sa loob po ng tunnel, no, na kanyang napasok, no. Ang kailangan lang niya ay tiyaga, no. Hanapin yung space kwarto na yun, sundan niya yung dark gray, no, na layer. Kasi yun yung layer ng tunnel, eh. Posibleng doon sa tapat nung sabi niyang BB na bato, no. Yun doon, kasi yun ang palatandaan na doon sa tapat noon ang kayamanan. Inulit ko na. Ulitin ko pa ulit. Para klaro, maintindihan niya. So doon siya magpokus sa may bato na yon. Kasi yun ang marker sa tunnel. Doon sa gilid nun, baka may nandoon na ang possible target na mga gold bar sa Yamashita Treasure. So maaring may iba pang sign, no, na hindi niya nabanggit, pero ang atin lang inanalyze ay yung pong barko na may mga nakaukit na box. No, may nakaukit na box, ibig sabihin nakalagay sa box yung gold bars or baaring concrete box, no? Yung box na parang bato na pinatigas. Yun po yung nakuha doon sa may Laguna, no? Sa kabundukan ng Laguna ay box na pinatigas din, no? Na paglagyan ng gold bars. Mayroon ding mga nauna sa Mindanao at Visayas, no, na may mga box din na konkrito, oh, parang mga kabaong ang kurti. Yun ang napaglagyan ng gold bars. So ito, barko na may nakaukit na box, ibig sabihin yung barko related sa tubig, malaking treasure, no, may box, ibig sabihin nandyan sa tubig, no, may supply na tubig, nakababad yung box na tinutukoy na may lamang gold bars, no, sa Yamashita Treasure. Design barko, yan po ay mga Navy, no. Yan ay Japanese Imperial Navy design. Pero yan ay tiyak na malaking treasure, no. Kasi pag barko hindi basta-basta yan. Yan po ay isa sa mga disenyo ng mga Japanese na nakarehistro talaga sa libro nila, yung mga barko na yan.
nationwide yan, maraming makikita na ganyan sa kabundukan ng Pilipinas, no, na ibinaon ng mga Japanese Imperial Navy. Take note mga ka-treasure hunter, may mga giveaways dyan, no, sa paligid. Posibleng nakuha na nila, or kung hindi pa man ay nasa paligid lang, no, may mga punong kahoy, no, nag-iisa na kawayan, or either mga baliti or mga akasya, no. Nandyan ang mga giveaways o mga ubog na iniinuman ng tubig, no. Nandyan ang mga sikreto na minsan hindi mo inaasahan. Pag giveaways, hindi malalim yan, mababaw talaga ang giveaways. Minsan nadadaganan nga ng bato, nasa ilalim ng ugat ng kahoy, no. May mga kwento pa nga na tinusok lang ng kahoy, wala pang 2 feet, ang hinukay niya kahoy lang, nakuha na niya yung giveaways. So yun po, no, yun po ang analyze natin doon po sa kanyang naipadalang video, no. Sa lahat po ng mga marurunong na mag-analyze sa kanya pong sinasabi sa wikang Maguindanao, ay paki-comments na lamang po sa ibaba, sapagkat yun po yung kaya ko lang, no, abot kaya ko na analyzation. So mag-focus siya doon sa tapat ng bato na sinasabi niya na nasa loob ng tunnel na kurting bibi. Hindi ko alam kung ano yung bibi sa Maguindanao, no? So doon sa tapat noon, doon siya mag-focus, mag-tunnel siya doon, baka may space doon sa gilid na nandoon ang Yamashita Treasure, may kwarto, no? Kasi kung diretso ka lang, di mo alam ang tumbok mo, ay pwede kang maligaw, masayang naman mapagod tayo o mapagod ang ating ka-treasure hunter. So yun lang po ang ating advice. Sana po ay nakatulong, nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army. At kung gusto po kayong magpadala ng inyo pong mga videos, no, na mayroon kayong nahukay na mga ginto, no, mayroon kayong kayamanang dala-dala na natagpuan, ay pwede po ninyong i-share sa atin yung mga sign, markers, mga kaganapan sa Yamashita Treasure Hunting. Huwag nyo lang ipakita ang inyo pong mga itsura at lugar, huwag nyong sasabihin, para po maibigay natin sa atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunters at makapag-encourage sa lahat po ng ating mga kababayang patuloy na naghahanap na nawawala na ng pag-asa, no? Kasi dalawa lang ang Yamashita Treasure Hunter na posibleng kahinatnan, no? Either nakatagpo or hindi nakatagpo, winner or loser, dalawa lang yun. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa ating naibahagi sa inyo. Maraming salamat, at kung may mali tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin, sapagkat tayo po ay hindi perpekto. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghanap, tiyak na tayo ay makakahanap.